Tingnan mo nga yang itsura mo. Ang mga salitang yon, kasing lamig ng hanging humahampas mula sa nakabukas na aircon ang sumalubong kay Amara. Hindi ang matamis na halik o ang mahigpit na yakap na inaasahan niya. Nakakawala ng gana. Napatigil siya sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang lighter na pansindi sana sa mga kandila sa ibabaw ng kanilang hapagkainan. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blangkong pagtataka. Nakaayos ang lahat. Ang paboritong adobo ni Marco na niluto niya buong hapon. Ang mamahaling alak na binuksan niya para sa kanilang anibersaryo. Ang suot niyang pulang bestida na sutla. Kahit pa nga medyo masikip na ito sa kanyang malaking tiyan, ay pinilit niyang isuot para maging maganda sa paningin ng asawa. Para sa kanya, para sa kanila. Marco? Halos pabulong niyang tawag sa pangalan nito. Anong sinasabi mo? It's our anniversary. Tumawa si Marco. Ngunit hindi ito ang tawang nagpatibok ng puso niya noon. Ito ay isang tawang mapakla, puno ng pang-uuyam. Lumapit ito sa kanya at ang mga mata nito, na dati puno ng paghanga, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang bagay na nakakadiri. Itinuro nito ang kanyang bilugang tiyan, ang tiyan kung saan naroon ang kanilang kambal, ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ito, sabi ni Marco, bakas ang pandidiri sa boses. Tingnan mo ang sarili mo, Amara. You let yourself go. Naging isa kang malaking balyena. Sa tingin mo ba, ito pa rin ang babaeng gusto kong uwi-uwian gabi-gabi? Bawat salita ay parang isang matulis na punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang init na kanina'y nararamdaman niya dahil sa pagkasabik ay napalitan ng nanunuot na lamig. Hindi siya makapagsalita. Ang mga kamay niya ay kusa na lamang napahawak sa kanyang sinapupunan na para bang poprotektahan ang kanyang mga anak mula sa masasakit na salita ng sarili nilang ama. Akala niya ay isang masamang biro lang ito. Baka pagod lang si Marco mula sa trabaho. Baka may problema lang sa opisina. Ngunit nang makita niya ang seryosong mukha nito, ang kawalan ng anumang emosyon sa mga mata nito, alam niyang totoo ang lahat. Hindi ko na kaya, Amara. Naglakad ito papunta sa lamesang pinaghirapan niyang ihanda. Ngunit hindi nito pinansin ang pagkain. May inilapag itong isang makapal na brown envelope. Ang tunog ng paglapag niyon sa kahoy na mesa ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasing lakas ng isang putok ng baril. Ano yan? Nanginginig niyang tanong. Divorce papers, isang salita. Ngunit sapat na yon para gumuho ang mundong binuo niya. Ang mga pangarap na pinagsaluhan nila. Ang mga pangakong binitiwan nila sa harap ng altar. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin, Marco. Sa mga anak natin. Wala na akong pakialam. Walang kabuhay-buhay na sagot nito. Binuksan nito ang envelope at inilabas ang isang litrato. Isang babae. Maganda. Balingkinita ng katawan at nakangiti habang nakayakap kay Marco sa isang beach. Siya si Isabel. Siya ang nagpapasaya sa akin ngayon. Hindi isang babaeng mukhang mananap na. Napayuko si Amara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sunod-sunod. Hindi na niya kayang pigilan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay siya pa palang dudurog sa kanya ng ganito. Bakit? Iyon na lamang ang salitang nagawa niyang ibigkas sa gitna ng kanyang mga hikbi. Saan ako nagkulang? Nagkibit balikat lang si Marco na para bang wala itong anumang halaga. Kinuha nito ang isang maliit na maleta na kanina pa pala nito dala at hindi niya napansin. Aalis na ako. Darating ang abogado ko bukas para ayusin ang lahat. Just sign the papers, Amara. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang nito palayo sa kanya ay parang 1 milya ang layo. Ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa,
Gusto niyang sabihin na huwag siyang iwan, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto at kasabay nito ang malakas na buhos ng ulan sa labas, doon siya natauhan. Marco, sandali! Pero huli na ang lahat. Ang pagsara ng pinto ay parang isang hatol. Isang hatol na nagsasabing, tapos na ang lahat. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanilang perpektong sala, sa gitna ng kanyang mga pangarap na ngayon ay basag na. Ang kandilang hindi niya nasindihan ay nakatayo pa rin, isang paalala ng selebrasyong hindi na mangyayari. Napaluhod siya sa sahig. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Humagulgol siya ng humagulgol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ito. Isang matinding kirot, isang pumipilipit na sakit sa ibabang bahagi ng kanyang puson. Napatingin siya sa sahig, sa kanyang pulang bestida, at sa gitna ng pula may mas matingkad na pula, isang mantsa ng dugo na unti-unting lumalaki. Ang unang nagising sa diwa ni Amara ay ang pamilyar na amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng isang makinang nagmo-monitor ng pulso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti, puti ang kisame, puti ang kumot, puti ang mga dingding. Ospital. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang huli niyang natatandaan ay ang matinding kirot at ang nakakatakot na mantsa ng dugo. Miss Reyes? Isang babaeng naka-uniformeng puti ang lumapit sa kanya, isang nurse na may maamong ngiti. Gising na po pala kayo. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ligtas po kayo at ligtas din po ang mga baby ninyo. Sa isang iglap, ang lahat ng bigat na nakadagan sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Napapikit siya at huminga ng malalim. Pinapakiramdaman ang bahagyang paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Buhay sila. Ligtas sila. Kailangan niyo lang po ng pahinga. Patuloy ng nurse. Masyado po kayong na-stress. Sinabi na po ng doktor na iwasan niyo muna ang anumang bagay na makakasama sa inyo at sa mga bata. Stress, isang salita na hindi sapat para ilarawan ang impyernong pinagdaanan niya kagabi. Matapos ang ilang oras na obserbasyon, pinayagan na rin siyang umuwi ng doktor. Habang nagbibihis, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanyang reflection sa salamin. Ang mga mata niya ay namumugto. Ang mukha niya ay maputla. Ito ba ang itsurang nakakawala ng gana? Walang Marco na sumundo sa kanya. Walang kahit isang text o tawag man lang. Tanging ang family driver nila ang naghihintay sa labas. Habang nasa biyahe, bawat pamilyar na kalsadang kanilang dinadaanan ay parang nagpapaalala sa kanya ng sakit. Ang parke kung saan sila unang nag-date. Ang simbahan kung saan sila nangako ng walang hanggan. Ang lahat ng yun ngayon ay parang isang panaginip na lang. Isang masamang panaginip. Pagdating nila sa mansyon, ang bumungad sa kanya ay hindi ang nagsisising asawa, kundi ang malamig na titig ng kanyang biyenan. Si Doña Victoria Montenegro ay nakaupo sa kanyang paboritong silya sa sala. Dahan-dahang humihigop ng tsaa na para bang isang reynang naghihintay sa isang alipin. "So you're back," sabi nito, hindi man lang nag-abalang tumayo. Ang boses nito ay kasing pino ng porselanang tasang hawak nito, ngunit may talim na kayang sumugat. "Ma," tawag ni Amara. Ang boses ay halos hindi marinig. "Huwag mo akong tawaging ma," putol ni Doña Victoria sa kanya. "You lost the right to call me that the moment you failed to keep my son happy." Parang isang sampal ang mga salitang yon. Pero wala po akong kasalanan. Si Marco po ang... Si Marco? Tumawa ang matanda. Isang tawang walang kagalakan. "My son is a Montenegro. He deserves the best. A perfect wife. A perfect life. At anong ibinigay mo? Isang katawang lumobo at isang walang katapusang drama." Tumayo ito at lumapit sa kanya.
Ang bawat hakbang nito ay may bigat, may kapangyarihan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, katulad ng paraan ng pagtingin ni Marco sa kanya kagabi. Puno ng pagkasuklam. Huwag mong isipin na may makukuha ka pa sa pamilyang ito. Maring sabi ni Doña Victoria, ang mga mata ay nanlilisik. Hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Montenegro. Isa ka lang kahihiyan. Sa puntong yon, wala nang luhang gustong pumatak mula sa mga mata ni Amara. Napalitan na ito ng galit, ang pagkasuklam. Paano nila nagagawang baliktarin ang lahat? Paano nila nagagawang ipamukha sa kanya na siya ang may kasalanan? Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa inyo. Matapang niyang sagot, kahit pa nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kailangan ko lang ay ang mga anak ko. Ngumisi si Doña Victoria. Good. Kung ganoon, umalis ka na. Nagulat si Amara. Umalis? Hindi ka na welcome dito. Itinaas nito ang kamay at pumitik. Mula sa kung saan, lumitaw ang 2 security guard. Ilabas niyo ang mga gamit niya. Walang nagawa si Amara, kundi panoorin ang isa sa mga katulong na nagmamadaling umakyat sa kanilang kwarto at bumaba na may daladalang isang maliit na itim na bag. Ang lahat ng buhay niya sa loob ng 5 taon, ang lahat ng alaala, ay nagkasya sa isang maliit na bag na iyon. Kinaladkad siya ng mga gwardya palabas ng pinto. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit ano ang laban niya sa 2 malalaking lalaki? Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Bahay ko rin to. Sigaw niya, tating niya. Ang boses ay basag na. Nang makarating sila sa malaking gate ng mansyon, itinulak siya ng mga ito palabas. Inihagis sa paanan niya ang maliit na bag. Paumanhin po, ma'am. Utos lang po. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang malaking bakal na gate ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog ng paglock niyon ay parang isang malakas na kulog. Isang hudyat na tuluyan nang isinara ang pinto ng kanyang nakaraan. Naiwan siyang nakatayo sa kalsada, yakap-yakap ang kanyang tiyan at ang maliit na bag. Wala na. Wala na ang lahat. Para siyang isang basurang itinapon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatayo roon, tulala, habang ang mga mamahaling sasakyan ay dumadaan sa kanyang tabi. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis, kailangan niyang makahanap ng lugar kung saan ligtas ang kanyang mga anak. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isip, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong college, si Lani. Gamit ang natitirang pera sa kanyang pitaka, sumakay siya ng taxi at ibinigay ang isang address sa Quezon City, isang lugar na malayong-malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Isang lugar kung saan simple lang ang buhay. Nang huminto ang taxi sa harap ng isang maliit na apartment building, kinailangan ni Amara na huminga ng malalim. Ito na ang bago niyang mundo. Tumayo siya sa harap ng pinto ng Unit 2B, nag-aalangan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Kumatok siya. 1 beses, 2, 3. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang gulat na mukha ni Lani. Amara? Anong nangyari sa'yo? Hindi na nakasagot si Amara. Doon, sa harap ng kanyang kaibigan, tuluyan na siyang bumagsak. Kinagabihan, matapos ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob, sinubukan ni Amara na ayusin ang kanyang mga gamit sa maliit na espasyong ibinigay sa kanya ni Lani. Damit, ilang personal na gamit at… Ano ito? Sa ilalim ng mga damit ay may isang bagay na matigas, isang luma at itim na sketchbook. Ang sketchbook niya noong college, binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng kanyang mga lumang disenyo, mga drawing ng iba't ibang damit. At sa huling mga pahina, may isang koleksyon na hindi niya natapos, isang serye ng mga disenyo para sa mga maternity dress, mga damit na maganda, komportable at nagdiriwang sa pagbabago ng katawan ng isang ina. Mga damit na idinisenyo niya noong una niyang nalaman na buntis siya.
puno ng pag-asa at pangarap. Habang hinahaplos niya ang mga guhit sa papel, isang bagay ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Isang ideya. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang maliit na binhi ay pwedeng maging isang matatag na puno. Ang isang sugat ay pwedeng maghilom at maging isang peklat na lamang. Isang paalala ng sakit na nalampasan. At ang isang babaeng itinapon at dinurog ay pwedeng bumangon mula sa abo. Mas matatag, mas maningning. At kaya sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga babaeng nangarap, natakot, ngunit hindi sumuko. Para sa inyo, ang Amaranthine. Tinapos ni Amara ang kanyang talumpati sa isang matamis na ngiti. Ang palakpakan sa loob ng convention hall ay nakakabingi. Mula sa entablado, kitang-kita niya ang daan-daang mukha ng mga kapwa niya negosyante, mga kliyente, at mga tagahanga. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap na parang mga bituin. 5 taon na ang nakalipas mula nang umiiyak siyang kumatok sa pinto ni Lani, dala lang ang isang bag ng damit at isang basag na puso. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng mga taong ito bilang si Amara Reyes, ang founder at CEO ng Amaranthine, ang pinakasikat na maternity fashion brand sa bansa. Bumaba siya ng entablado, sinalubong ng mga pagbati at papuri. Congratulations, Ma'am Amara. Ang galing ng speech niyo, sobrang inspiring. Ngumiti siya at nagpasalamat sa bawat isa. Natutunan na niyang magsuot ng maskara ng kumpiyansa, isang ngiting hindi basta-basta matitinag. Ngunit sa likod nito, mananatili siyang si Amara, ang inang gagawin ang lahat para sa kanyang kambal, at sila naman ang kanyang uwian. Pagkatapos ng event, sa halip na umuwi agad, dumaan siya sa isang parke sa Quezon City. Mula sa malayo, natanaw na niya ang 2 maliliit na figurang naghahabulan sa damuhan sa ilalim ng pagbabantay ng kanilang yaya. "Mami!" Isang matinis na sigaw ang narinig niya. Si Luna, ang kanyang munting prinsesa na may 2 tirinta sa buhok, ang unang nakakita sa kanya. Tumakbo ito palapit sa kanya. Kasunod ang kapatid nitong si Sol na may hawak na bola. "Mommy's here!" Sigaw naman ni Sol. Yumuko si Amara at ibinuka ang kanyang mga braso para salubungin ang mahigpit na yakap ng kanyang mga anak. Niyakap niya sila ng sobrang higpit, nilanghap ang kanilang amoy. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit niya itinayo ang Amaranthine mula sa wala. "How was your day, my little sun and moon?" Malambing niyang tanong. "We played soccer, Mommy. I scored a goal." Pagmamalaki ni Sol. "And Yaya bought me ice cream." Dagdag naman ni Luna. Naglaro sila saglit. Naghabulan. Nagtawanan. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang CEO. Hindi siya ang babaeng iniwan. Siya lang si Mommy. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na tumatawa, walang bahid ng anumang problema sa mundo, napangiti siya. Ito ang tunay na tagumpay. Ito ang tunay na yaman na hindi kayang bilhin ng pera ng mga Montenegro. Kinagabihan, may isa pa siyang event na kailangang puntahan. Isang business gala para sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Isinuot niya ang isang eleganteng itim na gown. Simple pero may dating. Habang umiinom ng wine at nakikipag-usap sa mga kakilala, naramdaman niyang may mali sa likod ng kanyang damit. Tila lumuwag ito. Sinubukan niyang kapain. Ang zipper. Mukhang bumigay ang zipper ng kanyang gown. Nagpanik siya ng bahagya. Humanap siya ng lugar na medyo madilim para subukang ayusin ito. Ngunit hindi niya maabot. Napabuntong hininga na lang siya. Sa lahat naman ng pwedeng mangyari. "Excuse me, ma'am. Mukhang kailangan niyo po ng tulong." Isang malumanay na boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Napalingon siya. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng isang formal na suit, ang nakangiti sa kanya. Ang mga mata nito ay mabait.
Oo, medyo may problema lang sa zipper ko. Nahihiya niyang sabi. Kung okay lang po sa inyo, pwede ko kayong tulungang takpan papunta sa restroom para maayos niyo. Magalang na alok nito. Tumango si Amara. Nagpapasalamat sa pagiging maginoo ng estranghero. Walang pag-aalinlangang inalis ng lalaki ang kanyang itim na coat at maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat, sapat para takpan ang nakabukas niyang likuran. Naglakad ito sa tabi niya, hindi masyadong malapit, pero sapat lang para magsilbing harang sa mga matang mapanuri. Isang simpleng gesture, pero para kay Amara, iyon ay isang napakalaking bagay. Salamat, sabi ni Amara nang makarating sila sa isang pasilyo malapit sa restroom. You're a lifesaver. Walang anuman, sagot nito. Isang mainit na ngiti ang muling sumilay sa mga labi nito. Mahirap talagang kalaban ang mga zipper na yan. Ngumiti rin si Amara. Sa pagkakataong yun, mas nasuri niya ang mukha nito sa mas maliwanag na ilaw ng pasilyo. Mayroon itong matipunong panga, malinis na gupit at mga matang tila nangungusap. Hindi ito ang tipo ni Marco na nangingibabaw sa karamihan dahil sa itsura. Pero meron itong kakaibang aura, isang aura ng katahimikan at sinseridad. I'm Liam, by the way. Liam Santiago. Pagpapakilala nito, inilahad ang kanyang kamay. Amara Reyes, sagot niya. Tinanggap ang pakikipagkamay nito. Ang kamay nito ay magaspang ng bahagya. Kamay ng isang taong sanay magtrabaho, ngunit mainit. Amara Reyes of Amaranthine. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Liam sa pagkilala. Narinig ko ang speech mo kanina. It was very powerful. Isang bahagyang pamumula ang gumapang sa mga pisngi ni Amara. Salamat. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Hindi awkward, kundi isang komportableng katahimikan. Isa po akong arkitekto. Pagpapatuloy ni Liam na para bang naramdaman niyang kailangan niyang punan ang katahimikan. Narinig ko sa balita na mag-e-expand daw po kayo ng bagong flagship store. Oo, a month from now. Nasa planning stage pa lang kami. Hinahanap pa ang tamang lugar at tamang mga tao para sa proyekto. Pag-amin ni Amara. Well, kinuha ni Liam ang kanyang wallet at mula roon ay dumukot ng isang business card. Kung kailangan nyo ng arkitekto para sa bago ninyong branch, nag-atubili ito ng bahagya at pagkatapos ay idinugtong na may kasamang isang nahihiyang niyang ngiti. O kahit isang kaibigan lang na makikinig, alam ko kung gaano nakakapagod ang mundo ng negosyo. Inabot ni Amara ang card. Liam Santiago Architect. Simple lang ang disenyo, pero malinis at profesional. Tiningnan niya si Liam. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Pero alam niyang ito ay taos-puso. Sa loob ng 5 taon, nasanay na siyang makipag-usap sa mga lalaking may hidden agenda. Mga negosyanteng gustong makisosyo, mga lalaking gustong mapalapit sa kanya dahil sa kanyang pangalan. Ngunit kay Liam, iba ang kanyang naramdaman. Ang pag-uusap nila ay biglang naantala nang may tumawag sa pangalan ni Liam mula sa di kalayuan. Kailangan ko nang bumalik, sabi nito. Sana maayos mo yung problema mo sa zipper. Salamat ulit, Liam, sabi ni Amara. Tumango lang ito at nagsimula ng maglakad palayo. Ngunit bago ito, tuluyang lumiko sa kanto. Muli itong lumingon sa kanya at ngumiti. Isang nangiting nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa puso ni Amara. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bahagyang kilig. Naiwan siyang nakatayo roon. Hawak ang business card sa kanyang kamay at ang coat ni Liam sa kanyang mga balikat. Kinabukasan, sa loob ng kanyang maliit ngunit maayos na opisina, hindi maialis ni Liam sa kanyang isip si Amara Reyes. Nakaupo siya sa harap ng kanyang computer, bukas ang website ng Amaranthine. Naroon ang litrato ni Amara mula sa event kagabi, nakangiti habang hawak ang isang tropeyo. Maganda siya sa litrato,
Pero para kay Liam, walang-wala iyon kumpara sa nakita niya ng personal. Ang lakas ng kanyang dating, ang talino sa kanyang mga mata. At ang isang bagay pa, isang bakas ng kalungkutan na tila pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Iyon ang bumabagabag sa kanya. Iyon ang nagtulak sa kanya na bigyan ito ng kanyang card. Napabuntong hininga na lang siya. Ilang taon na rin siyang umiiwas sa anumang posibleng komplikasyon sa buhay. Mula nang malugi ang negosyo ng kanyang ama at masira ang kanyang unang seryosong relasyon, ipinangako niya sa sarili na itutuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagbangon muli, sa pagbuo ng sarili niyang pangalan sa industriya ng arkitektura. Pero si Amara, may kung anong kakaiba sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang numero ng opisina ng Amaranthine na nakuha niya online. Ilang beses niyang pinindot ang call button pero agad din itong kinakansela. Ano bang sasabihin ko? Na hindi ako makatulog kakaisip sa kanya? Baka isipin niyang baliw ako. Muli siyang huminga ng malalim. Okay, Liam. Gagamitin mo ang business proposal. Ligtas na dahilan yan. Sa huling pagkakataon, pinindot niya ang call at hindi na ito binawi. Amaranthine Head Office, good morning. Good morning. This is Architect Liam Santiago. Pwede ko po bang makausap si Miss Amara Reyes? It's about a business proposal. Ilang sandali nang nakakakabang paghihintay. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Hello, this is Amara. Amara? Si Liam to. Panimula niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Yung sa business gala kagabi. Oh, Liam. Yes, naalala kita. Sagot nito. At parang narinig ni Liam ang bahagyang ngiti sa boses nito. Nasa akin pa nga pala ang coat mo. Okay lang yan. Mabilis niyang sagot. Actually, tumawag ako dahil seryoso ako sa sinabi ko kagabi. Tungkol sa flagship store ninyo. May ilang ideya ako na baka magustuhan mo. Kung may oras ka, baka pwede tayong magkape. Natahimik ito saglit sa kabilang linya. Inisip ni Liam na baka tumanggi ito. Sige, sabi ni Amara. I'd like that. Gumaan ang pakiramdam ni Liam. Great. Kailan ka libre? Nagkasundo sila na magkita kinabukasan sa isang maliit na coffee shop sa Tomas Morato. Hindi masyadong sosyal, hindi rin masyadong matao. Perpekto. Pagdating ni Liam sa coffee shop, nauna siya ng ilang minuto. Habang naghihintay, hindi niya mapigilang paglaruan ng kanyang mga daliri. Para siyang isang binatang nasa unang date. Maya-maya pa, pumasok si Amara. Nakasuot lang ito ng simpleng puting blouse at maong. Ngunit ang dating nito ay hindi nabawasan. Agad na napunta sa kanya ang atensyon ni Liam. Tumayo siya para salubungin ito. Amara, buti nakarating ka. Liam. Sorry, na-late ba ako? Hindi, sakto lang. Ang una nilang pinag-usapan ay tungkol sa negosyo. Inilatag ni Liam ang kanyang mga konsepto para sa isang tindahan na hindi lang basta bilihan, kundi isang lugar kung saan mararamdaman ng mga ina na sila ay espesyal at inaalagaan. Habang nagsasalita siya, nakita niya kung paano nagningning ang mga mata ni Amara. Ramdam niya ang passion nito para sa kanyang ginagawa. I love your ideas, sabi ni Amara. You really get what Amaranthine is all about. Mula sa negosyo, napunta ang usapan nila sa mas personal na mga bagay. Naitanong ni Liam ang tungkol sa kung paano nagsimula ang Amaranthine. Ikinuwento ni Amara ang tungkol sa kanyang sketchbook, ang kanyang pangarap na lumikha ng magagandang damit para sa mga buntis. Ngunit napansin ni Liam na maingat ito sa mga salita, na may mga bahagi ng kwento na tila sadya nitong iniiwasan. Nakita niya ulit iyon, ang bahagyang anino ng lungkot na dumadaan sa mga mata nito. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan niya lang itong magkwento sa paraang komportable ito. Ikaw naman, sabi ni Amara. Ibinalik sa kanya ang tanong. Bakit architecture? Ngumiti si Liam.
Ito ang pangarap ng tatay ko. Nagkaroon kami ng maliit na construction firm dati. Pero, nagkaroon ng problema. Nalugi. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na itatayo ko ulit yun. Para sa kanya. I'm sure magiging proud siya sa'yo. Sinserong sabi ni Amara. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Liam. Tumagal ng halos 2 oras ang pag-uusap nila. Pero para kay Liam, parang ilang minuto lang ang lumipas. Nang magpaalam sila sa isa't isa, pareho silang nakangiti. Habang naglalakad si Liam pabalik sa kanyang sasakyan, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Dumaan siya sa isang parke, ang parehong parke, kung saan nag-usap sila ni Amara tungkol sa kanyang pamilya. Napag-isipan niyang umupo muna saglit sa isang bench at doon niya sila nakita. Si Amara, papalapit sa isang yaya na may kasamang 2 bata, isang batang lalaki at isang batang babae. Ang kanyang kambal. Napanood niya kung paano tumakbo ang mga bata para salubungin ang kanilang ina. Napanood niya kung paano sila niyakap ni Amara ng mahigpit. Isang eksenang puno ng purong pagmamahal. Biglang gumulong ang isang bola papunta sa paanan ni Liam. Kinuha niya ito. Ang batang lalaki, si Sol, ay maingat na lumapit sa kanya. Sir, akin po yang bola, sabi ng bata. Ngumiti si Liam at ibinato pabalik ang bola. Ang galing mo namang sumipa. Salamat po. Nakita niya si Amara na papalapit kasama ang anak nitong babae. May bahid ng pag-aalala sa mukha nito, ngunit nawala rin ito nang makita siyang nakangiti. Liam? Gulat na tanong ni Amara. Anong ginagawa mo rito? Napadaan lang. Mukhang may nakilala akong magaling na soccer player. Sabi niya, tumingin kay Sol. Sila ang mga anak ko, si Sol at si Luna. Yumuko si Liam para maging kapantay ng mga bata. Hello Sol! Hello Luna! Ako si Tito Liam. Agad siyang nagustuhan ng mga bata. Ang kanyang natural na kabaitan ay umapaw. Naglaro sila saglit, naghagis ng bola, nagbiruan. At sa buong panahong iyon, nakatingin si Liam kay Amara. Nakita niya ang isang ngiti sa mga labi nito, isang ngangiting hindi pilit, isang ngangiting totoo, isang ngiting abot hanggang sa mga mata. At sa sandaling iyon, alam ni Liam na tuluyan na siyang nahulog para dito. Sa di kalayuan, sa loob ng isang humintong taxi, may isang taong nagmamasid. Si Marco Montenegro, mas gusgusin, mas payat, at may pait sa mga mata, ay pinanood ang lahat. Pinanood niya ang babaeng minsan niyang tinawag na balyena, na ngayon ay nagniningning. Pinanood niya ang kanyang mga anak na tumatawa kasama ang ibang lalaki. Pinanood niya ang pamilyang sana ay sa kanya, na ngayon ay masayang-masaya sa piling ng iba. Kinuwayom niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay nagdilim sa selos at pagsisisi. Ang mga sumunod na araw ay puno ng magaan na pakiramdam para kay Amara. Ang pag-uusap nila ni Liam ay nag-iwan ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi na tila ayaw nang maalis. Nagpalitan sila ng ilang mga text message, mga simpleng kamustahan at pag-aalok ng tulong para sa paparating na proyekto. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang may isang taong nakakakita sa kanya. Hindi bilang ang CEO ng Amaranthine, hindi bilang ina ni Sol at Luna, kundi bilang si Amara. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aproba ng mga bagong disenyo sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang accept button. Hello? Amara. Ang boses na yon. Kahit 5 taon na ang lumipas, hindi niya malilimutan ang lamig, ang yabang na dala ng boses na yon. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Marco? Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Anong kailangan mo? I saw you, sabi nito sa kabilang linya. Sa parke, kasama ang mga bata. May bahid ng pait sa paraan ng pagsabi nito ng salitang bata.
na para bang bago ito sa kanyang dila. Hindi sumagot si Amara. Hinintay niya lang itong magsalita. Gusto ko silang makita, Amara, sabi ni Marco. Ang boses ay bahagyang nagbago, tila nagmamakaawa. Anak ko rin sila. Karapatan kong makilala sila. Napahigpit ang hawak ni Amara sa telepono. Karapatan? Anong karapatan ang sinasabi niya? Ang karapatang iwan sila? Ang karapatang ipagtabuyan ang kanilang ina habang dinadala sila sa sinapupunan? Isang apoy ng galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Amara, please. Pagpapatuloy nito, I miss my kids. Can I see them? Ang mga salitang iyon, I miss my kids. Isang linyang napakadaling bitawan, pero napakahirap paniwalaan. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, alam niyang may katwiran si Marco sa isang bagay. Ama pa rin siya ng kanyang mga anak. Sige, mariin niyang sagot. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang oras sa isang public place at kasama ako. Thank you, Amara. Thank you. Pagkababa niya ng telepono, napasabunot siya sa kanyang buhok. Pagkainis, pag-aalala. Ito na ba ang simula ng panibagong gulo sa kanilang tahimik na buhay? Dumating ang araw ng pagkikita. Pinili ni Amara ang isang playground sa loob ng isang mall. Isang lugar na bukas, maliwanag, at maraming tao. Hawak niya ang mga kamay ni Sol at Luna habang naglalakad sila. Mami, sino po ang imimit natin? Tanong ni Luna. Yumuko si Amara. Someone who wants to meet you both. Ang papa ninyo. Nagkatinginan ng kambal, may pagtataka sa kanilang mga mukha. Mula sa malayo, nakita nila si Marco na naghihintay. Ibang-iba na ang itsura nito. Medyo magulo ang buhok, hindi na kasing kinis ng dati ang damit. Nawala na ang aura ng isang mayaman at makapangyarihang Montenegro. Nang makalapit sila, lumuhod si Marco para maging kapantay ng mga bata. May dala itong dalawang malaking kahon ng laruan. Hi Sol! Hi Luna! Nauutal niyang sabi. Ako ang papa ninyo. Nagtago sa likod ni Amara ang dalawang bata. Nahihiya at medyo takot. Si Amara naman ay nanatiling nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bawat galaw ni Marco. Isang leon ang nagbabantay sa kanyang mga supling. Ang sumunod na mga minuto ay puno ng ni Ezrenchnosht. Sinubukan ni Marco na makipaglaro, pero halatang hindi siya sanay. Hindi niya alam kung paano buksan ang mga laruan. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sina Sol at Luna naman ay nanatiling tahimik. Paminsan-minsan ay sumusulyap kay Amara para humingi ng katiyakan. Pagkatapos ng halos kalahating oras, lumapit si Marco kay Amara. Ang lalaki na nila, sabi nito. Ang boses ay malungkot. 5 taon mo silang hindi nakita, Marco. Ano ang ine-expect mo? Walang buhay na sagot ni Amara. Amara, I'm sorry. Wag ngayon, Marco. Putol niya. Tapos na ang oras mo. Tinawag niya ang mga bata at nagsimula na silang maglakad palayo. Iniwan si Marco na nakatayo mag-isa sa gitna ng playground, napapaligiran ng mga laruang hindi man lang nabuksan. Habang pauwi, naramdaman ni Amara ang bigat. Ngunit kasabay nito ay isang pakiramdam ng determinasyon. Hindi niya hahayaang guluhin ni Marco ang kanilang buhay. Hindi na ulit. Kinabukasan sa opisina, tila bumalik na sa normal ang lahat. Hanggang sa pumasok ang kanyang assistant na si Tess, may pag-aalala sa mukha. Mama Mara, may problema po tayo. Ano yun, Tess? Tumawag po ang R&J Textiles, isa sa mga main suppliers natin. Bigla po nilang kinansela ang contract natin. Effective immediately. Napatayo si Amara. Ano? Bakit daw? Wala po silang sinabing dahilan, ma'am. Basta ayaw na lang daw po nila. Ito ay isang malaking problema. Halos 30% ng kanilang materyales ay galing sa R&J. Kung hindi sila makakahanap ng kapalit agad, maaapektuhan ang kanilang produksyon. Maghapon siyang abala sa pagtawag sa ibang mga supplier at paghahanap ng solusyon.
Ngunit may isang bagay sa kanyang isip na bumabagabag sa kanya. Masyadong biglaan, masyadong walang dahilan. Mayroon siyang masamang kutob. Isang kutob na may kinalaman sa isang pamilyang matagal na niyang kinalimutan. Gabi na nang matapos siya sa trabaho. Pagod na pagod siya. Ang ulo niya ay kumikirot. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit para umuwi, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Liam. May dala itong 2 paper bag. Mukhang kailangan mo ng dinner, sabi nito. Isang alinlangan pero maalalahaning ngiti ang nasa kanyang mga labi. At kape. Sa isang iglap, ang lahat ng stress na nararamdaman ni Amara ay tila bahagyang nabawasan sa pagdating nito. Liam, anong ginagawa mo rito? Napadaan lang at naisip ko baka nagpapagutom ka na naman sa trabaho. Inilatag nito ang pagkain sa maliit na mesa sa kanyang opisina. Habang kumakain sila, naramdaman ni Amara ang isang pakiramdam ng kapanatagan. Sa piling ni Liam, pakiramdam niya ay pwede siyang maging mahina, kahit saglit. May problema ba? Tanong ni Liam, na tila napansin ang bigat sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga si Amara. Magsasalita na sana siya. Handa nang ilabas ang lahat ng kanyang problema, ang pagbabalik ni Marco, ang problema sa supplier. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang email notification. Sandali lang, sabi niya kay Liam. Binuksan niya ang email. Galing ito sa isang anonymous na address. Ang subject, isang babala. Nang buksan niya ang laman nito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Naroon ang mga litrato niya. Mga litratong kuha sa iba't ibang event, pero in-edit. Ang ilan ay may mga bastos na caption. Ang isa ay pinagmukha siyang lasing. Ang isa pa ay may kasama siyang lalaking hindi niya kilala. In-edit para magmukhang may relasyon sila. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nanginginig niyang in-scroll pababa. At sa pinakailalim, may isang maikling mensahe. Hindi ka nababagay sa tuktok. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Amara, anong nangyari? Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Liam, pero hindi siya makasagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang takot at galit ay muling gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang multo ng kahapon ay nagbabalik. At sa pagkakataong ito, mas malupit ito. Ang tunog ng pagbagsak ng cellphone ni Amara sa sahig ay parang isang alarma sa pandinig ni Liam. Agad siyang tumayo at lumapit dito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang panginginig ng mga kamay nito. Amara, anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Dahan-dahan, pinulot ni Liam ang cellphone mula sa sahig. Ang screen ay bukas pa rin sa email. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang mensahe at tiningnan ang mga litrato. Isang maruming paninira. Isang galit na hindi niya pa naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Sino ang gagawa ng ganito? Mga basura, mariin niyang sabi. Tiningnan niya si Amara, na ngayon ay nakayuko na, ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Amara, tingnan mo ako. Umiling ito. Nakakahiya. Liam, nakakadiri. Walang nakakahiya, sabi niya. Lumuhod sa harap nito para maging kapantay ng mukha nito. Hindi ikaw ang dapat mahiya. Kung sino man ang gumawa nito, siya ang dapat mahiya. Hinawakan niya ang mga kamay nito at dahan-dahang inalis mula sa mukha nito. Nakita niya ang mga luha na nagsisimula ng mamuo sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, ang tanging gusto ni Liam ay protektahan ito. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ang boses ay kalmado pero puno ng determinasyon. Hindi ka nag-iisa dito. Tutulungan kita. At iyon ang ginawa niya.
Magdamag silang nanatili sa opisina ng Amaranthine. Tinawagan ni Liam ang isang kaibigan niya na magaling sa IT para subukang i-trace ang pinanggalingan ng email. Samantala, si Amara, sa tulong ni Liam, ay nagsimulang mag-draft ng isang opisyal na pahayag para sa kanyang mga empleyado at sa publiko. Habang nagtatrabaho sila, si Liam ang nagsilbing sandalan ni Amara. Siya ang nagtimpla ng kape. Siya ang nagpaalala ditong kumain. Siya ang nagbigay ng lakas noong mga panahong tila bibigay na ito. Sa gitna ng krisis, isang bagay ang naging malinaw kay Liam. Ang paghanga niya kay Amara ay lumalalim na sa pagmamahal. Nakita niya ang kanyang katatagan. Nakita niya ang kanyang tapang. Kinaumagahan, pagod, pero mas determinado, hinarap nila ang problema. Inilabas ni Amara ang opisyal na pahayag. Kinondena ang black propaganda laban sa kanya. Ang kanyang kaibigan sa IT ay hindi na-trace ang eksaktong lokasyon ng nagpadala. Ngunit nakumpirma nitong galing ito sa isang burner email, isang senyales na ito ay planado. Nang medyo humupa na ang sitwasyon, inaya ni Liam si Amara na lumabas. "Kailangan mong magpahinga," sabi niya. "Umalis muna tayo sa opisina. Ako ang bahala sa iyo ngayong gabi." Nag-atubili si Amara, pero sa huli ay pumayag din. Dinala siya ni Liam sa kanyang bahay, isang maliit na bungalow na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Simple lang ito, pero malinis at puno ng mga libro at mga architectural na modelo. Ito ang kanyang santuaryo. "Gusto kong ako naman ang magluto para sa iyo," sabi ni Liam habang inilalabas ang mga sangkap. Habang naghahanda siya ng hapunan, naupo lang si Amara sa kanyang maliit na sala. Pinagmamasdan siya. Naramdaman ni Liam ang mga mata nito, pero hindi siya nailang. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang saya. Pagkatapos nilang kumain ng isang simpleng adobong manok at kanin, naupo sila sa sofa. Nagpatugtog si Liam ng isang mahinang jazz music. Ang tensyon ng nakaraang gabi ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang payapang katahimikan. "Salamat, Liam," sabi ni Amara. Ang boses ay mahina. "Sa lahat." "Wala yon," sagot niya. "Gagawin ko yon para sa'yo." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat. At marahil, isang bagay pa na hindi pa kayang pangalanan ni Liam. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Naghintay siya. Binibigyan ito ng pagkakataong umiwas. Ngunit hindi ito umiwas. At doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng kanyang sala, sa saliw ng mahinang musika, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pag-iingat, puno ng respeto. At nang tumugon ito sa kanyang halik, naramdaman ni Liam na ito na ang simula ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang ilang sandali, bahagya silang humiwalay sa isa't isa. Parehong hinihingal. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. "Gusto kong maghanap ng libro," sabi nito, tila para basagin ang intensidad ng sandali. "Pwede ba?" "Sige lang. Feel at home," sagot ni Liam. Ang puso ay kumakabog pa rin. Tumayo si Amara at lumapit sa kanyang bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa sining at arkitektura. Habang kinukuha nito ang isang makapal na libro, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na kahon na nakapatong sa itaas ng estante. Nalaglag ang kahon. Kumalat ang laman nito sa sahig. "Ay, sorry," sabi ni Amara. Agad na yumuko para pulutin ang mga nagkalat na papel. "Hayaan mo na, ako na," sabi ni Liam. Lumapit para tulungan ito. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Amara. Isang luma at naninilaw na legal document. Kinuha niya ito. Nakita ni Liam ang pagbabago sa mukha ni Amara. Ang ngiti ay nawala. Napalitan ng pagkalito. "Liam, ano to?" tanong nito. Ipinakita sa kanya ang papel. Nakita ni Liam ang pangalan sa dokumento. Montenegro Corp.
Ang pangalan na sumira sa kanilang pamilya. Biglang bumigat ang hangin sa kwarto. That's... Nagsimulang magpaliwanag si Liam. Ang boses ay bahagyang nanginginig. That's the company. Ang kumpanyang nagsampa ng kaso sa tatay ko. Sila ang dahilan kung bakit kami nalugi. Napayuko si Amara. Patuloy na tinitingnan ang iba pang mga papeles. Mga lumang clippings ng dyaryo tungkol sa kaso. Mga litrato ng isang masayang pamilya na biglang nawasak. This is my family, sabi ni Liam. Itinuro ang isang lumang litrato. At ito ang tatay ko. Kinuha ni Amara ang litrato. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Pagkatapos ay may isa pang litrato na nalaglag mula sa ilalim ng mga papel, nakaharap sa sahig. Dahan-dahan itong pinulot ni Amara, tiningnan. At pagkatapos ay binitawan na para bang isang mainit na bakal. Napatayo siya, ang muka ay namumutla. Nagtaka si Liam. Lumapit siya at pinulot ang litratong binitawan nito. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Ito ay isang litrato ng kasal. Ang groom ay isang pamilyar na mukha mula sa mga business magazines. Si Marco Montenegro. At ang bride. Ang bride na nakangiti sa tabi nito ay si Amara. Ang caption sa ilalim, Mr. and Mrs. Marco and Amara Montenegro. Napatingin si Liam kay Amara, ang babaeng minamahal niya, ang babaeng kahahalik lang niya. Ang ina ng mga batang napamahal na sa kanya ay isang Montenegro. Isang Montenegro, ang pangalan ng pamilyang sumira sa buhay niya. Ang pangalan ng kanyang kaaway, hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng init at pagmamahal na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagyeyelong pakiramdam ng pagkakanulo at sakit. Amara? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang katahimikan sa loob ng sala ni Liam ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamatinding sigaw. Nakita ni Amara ang pagbabago sa mukha ni Liam. Ang ngiti ay nawala. Ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng lambing, ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa. Isang pinaghalong gulat, sakit, at pader. Isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Ang pader ng pait. Amara. Inulit nito ang pangalan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang init. Ang pangalan niya ay parang isang mapait na salita sa dila nito. Liam, magpapaliwanag ako. Nagsimula si Amara. Ang boses ay nanginginig. Hindi yan. Hindi yan ang iniisip mo. Matagal na kaming wala. Isa lang yung pagkakamali sa nakaraan. Ngunit parang hindi siya naririnig ni Liam. Ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa litrato na para bang iyon ang pinakamasakit na bagay na nakita nito sa buong buhay niya. Montenegro? Sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Ang isang salitang iyon ay puno ng galit at kasaysayan. Liam, please, pakinggan mo ako. Umiling si Liam, hindi tumitingin sa kanya. Kailangan mo nang umalis. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Amara na parang mga bubog. Umalis? Please, Amara, umalis ka na. Tumalikod ito sa kanya, humarap sa bintana, na para bang hindi na nito kayang tingnan pa ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang pamilyar na kirot. Ang pakiramdam ng pagiging itinatakwil. Ang pakiramdam ng pagiging iniiwan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Paano siya magpapaliwanag sa isang taong ayaw makinig? Kinuha niya ang kanyang bag, ang kanyang dignidad, at walang lingon-likod na lumabas ng bahay ni Liam. Ang coat nito na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng init ay naiwan sa sofa, isang paalala ng isang pag-asang biglang namatay. Kinabukasan, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na kailangan lang ni Liam ng panahon. Nagulat lang ito. Nabigla. Kapag nahimasmasan ito, makikinig din ito sa kanya.
Tinawagan niya ito, ring lang ng ring, walang sagot. Nag-text siya, Liam, please mag-usap tayo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang mensahe ay na-deliver, pero hindi man lang ito naging seen. Sinubukan niya ulit kinahapunan, at kinagabihan, at kinabukasan. Ang bawat hindi sinasagot na tawag, ang bawat mensaheng walang reply, ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Paulit-ulit. Ang kalituhan ay unti-unting napalitan ng lungkot. Ang lungkot ay naging isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Bakit kailangang mangyari ito? Kung kailan handa na siyang buksan muli ang kanyang puso, saka naman siya sasaktan ng nakaraan sa paraang hindi niya inaasahan. Naging abala na lang siya sa trabaho. Ngunit kahit doon, tila sinusundan siya ng kamalasan. Ang mga problemang dala ng paninira sa kanya ay nagsisimula nang magkaroon ng epekto. Isang umaga, ipinatawag siya para sa isang emergency meeting kasama ang Board of Investors ng Amaranthine. Amara, we are very concerned, sabi ni Mr. Tan, isa sa mga pinakamatagal na investor. Bumagsak ng 15% ang stocks ng kumpanya sa loob lang ng isang linggo. Ang mga ahente ng chismis ay kumakalat na hindi mo kayang pamahalaan ang kumpanya dahil sa personal na issue. That's not true, mariing sagot ni Amara. This is a deliberate attack on my reputation and on the company. Kahit na, sabi ng isa pa, ang perception ay nagiging katotohanan sa mundo ng negosyo. At ang isa pa nating problema, narinig namin na 3 pang major suppliers ang nag-pull out. Paano natin ipagpapatuloy ang produksyon? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. 3 pa? Iyon na ang pang-4. Ito ay hindi na nagkataon lang. Ito ay isang sistematikong pag-atake. At alam niya kung sino ang may kakayahang gawin ito. Si Doña Victoria, ang babaeng hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Lumabas siya ng meeting room na parang nilalakad ang sarili niyang hatol. Ang kumpanyang pinaghirapan niya, ang kumpanyang itinayo niya, mula sa kanyang mga luha at pawis, ay unti-unting nawawasak sa kanyang harapan. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa mga gusali ng Quezon City pero wala siyang makita. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, sobrang nag-iisa. Si Liam, ang taong inaasahan niyang magiging kakampi niya, ay naglaho na parang bula. At ngayon, pati ang kanyang pangarap ay tila guguho na rin. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am Amara, may bisita po kayo. Ayaw pong magpaawat sa baba. Sino? Iritabling tanong niya. Wala siyang panahon para sa bisita. Bumukas ang pinto. At pumasok ang huling tao sa mundo na gusto niyang makita sa sandaling iyon. Si Marco. Mas maayos na ang itsura nito ngayon kumpara noong huli silang magkita. Nakasuot ito ng mamahaling suit. Mayroon na ulit itong aura ng kumpiyansa. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Amara. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, lumapit ito sa kanyang mesa at may inilapag na isang folder. Narinig ko ang problema mo. Tiningnan ni Amara ang folder. Isang business proposal, isang investment offer, mula sa isang bagong kumpanyang hindi niya kilala. I can save your company, Amara, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Isang tingin na hindi mabasa ni Amara. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Talaga ba? Ngumisi si Marco. The stocks are down. The suppliers are gone. The vultures are circling. Alam nating pareho na ilang linggo na lang, babagsak na ang Amaranthine. Kinuyom ni Amara ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Masakit, pero totoo ang sinasabi nito. Ano ang kapalit? Tanong niya. Alam na may kapalit ang lahat ng bagay pagdating kay Marco. Lumapit pa ito sa kanya. Ang amoy ng pabango nito ay ang parehong amoy na kinasusuklaman niya. It's simple, sabi ni Marco. Ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. All you have to do
is come back to me. Ang mga sumunod na araw, matapos niyang paalisin si Amara, ay isang impyerno para kay Liam. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain, hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Ang imahe ng nasasaktang mukha ni Amara bago ito umalis ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, kasabay ng litrato ng kasal nito. Amara Montenegro. Ang pangalan ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Pinilit niyang magalit. Sinubukan niyang isipin na niloko siya nito, na ginamit siya nito. Isang Montenegro. Paano niya nagawang mahalin ang isang Montenegro? Ngunit sa gitna ng kanyang galit, may isang boses sa kanyang isipan na nagsasabing may mali. Ang Amara na nakilala niya, ang matapang na ina, ang masipag na CEO, ang babaeng may malungkot na mga mata, ay hindi isang manloloko. Isang gabi, hindi na niya natiis. Binuksan niya ang kahon ng kanyang nakaraan. Muli niyang binasa ang mga dokumento, ang mga lumang dyaryo. Binalikan niya ang sakit. Ang kwento ay simple lang. Ang Montenegro Corp. Sa ilalim ng pamumuno ng matriarch na si Doña Victoria Montenegro ay gumamit ng mga maruruming taktika para i-hostile takeover ang maliliit na kumpanya kasama na ang sa kanyang ama. Sila ang dahilan ng pagka-stroke nito at kalaunang pagpanaw. Pero habang binabasa niya ang mga detalye, isang bagay ang kanyang napansin. Ang pangalan ni Marco Montenegro ay madalas na nababanggit. Ngunit bilang isang playboy, isang socialite. Ang utak sa likod ng lahat, ang pangalang laging nasa final decision ay iisa lang, Doña Victoria. Nagsimula siyang mag-research. Hinanap niya ang pangalan ni Amara Reyes. Nalaman niya ang kwento nito, kung paano nito itinayo ang Amaranthine mula sa wala. Kung paano ito naging inspirasyon sa maraming kababaihan. May mga lumang artikulo rin tungkol sa kasal nito kay Marco. Isang fairy tale wedding daw. At pagkatapos, wala na. 5 taon ng katahimikan bago biglang sumulpot si Amara Reyes, hindi na Montenegro, kasama ang kanyang kambal at ang kanyang bagong kumpanya. Hindi nagtutugma. Kung masaya ang pagsasama nila, bakit ito aalis? Bakit ito magsisimula mag-isa mula sa wala? Kinabukasan, may ginawa siyang isang desperadong hakbang. Pinuntahan niya si Attorney Diaz, ang dating abogado ng kanilang pamilya. Isang matandang lalaki na ngayon ay retirado na. Liam, iho, bati nito sa kanya. Matagal na tayong hindi nagkita. Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo, sabi ni Liam. Inilahad ang mga dokumento. Gusto ko pong malaman ang lahat tungkol sa kaso ng Montenegro Corp. Tiningnan ng matandang abogado ang mga papel at isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ang kasong sumira sa maraming buhay. May kinalaman po ba si Marco Montenegro dito? Direktang tanong ni Liam. Umiling si Attorney Diaz. Ang totoo, si Marco ay anino lang ng kanyang ina. Isang spoiled brat na walang alam, kundi gumastos at magpasikat. Ang demonyo sa pamilyang yan ay iisa lang, Liam. Ang reyna. Si Doña Victoria. Kinwento ng abogado ang mga nalalaman niya. Ang kalupitan ni Doña Victoria sa negosyo. Ang pagiging sunod-sunuran ni Marco. At may nabanggit itong isang bagay na tumatak sa isip ni Liam. Narinig ko sa isang kakilala na nagtatrabaho sa mansyon nila noon, sabi ni Attorney Diaz. Kawawa daw yung asawa ni Marco. Maganda, mabait, pero tinitirang parang katulong ng biyenan. At nang mabuntis daw, lalong naging malupit ang matanda. Ang huli kong balita, itinaboy daw yung pobreng babae. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Liam ang kanyang narinig. Itinaboy. Buntis. Biglang nagliwanag ang lahat sa kanyang isipan. Ang lungkot sa mga mata ni Amara. Ang pag-iwas nitong pag-usapan ng nakaraan. Ang katotohanang mag-isa nitong pinalaki ang kanyang kambal. Hindi kaaway si Amara. Isa rin siyang biktima. Marahil ay mas malala pa ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga Montenegro kaysa sa kanya.
Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang pagkatao. Paano niya nagawang saktan ito? Paano niya nagawang talikuran ito kung kailan pinakakailangan siya nito? Umuwi siya sa kanyang bahay na tuliro. Ang galit ay napalitan ng sakit at pag-aalala. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinearch ang balita tungkol sa Amaranthine at doon niya nakita ang lahat. Ang pagbagsak ng stocks, ang pag-atras ng mga supplier, ang maruming paninira sa reputasyon ni Amara. Kilala niya ang mga galaw na ito. Ito ang mga taktikang ginamit ni Doña Victoria sa kanyang ama. Nagsimula siyang magpanik. Kailangan niyang makita si Amara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang tumulong. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho siya papunta sa opisina ni Amara, muli niyang tiningnan ang lumang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang dashboard. Itatama ko ang lahat, Dad. Pabulong niyang sabi. Para sa'yo. At para sa kanila. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang contact na matagal na niyang hindi kinakausap. Isang private investigator. Hello, Fred? Liam to. May ipapahanap ako sa iyong impormasyon tungkol kay Doña Victoria Montenegro. Lahat, kahit gaano kadumi. Nang makarating siya sa tapat ng Amaranthine Building, gabi na. Nakita niyang bukas pa ang ilaw sa opisina ni Amara sa pinakamataas na palapag. Aakyat na sana siya nang biglang may humarang sa kanya sa lobby. Sorry sir, bawal na pong umakyat. Closing time na po, sabi ng security guard. Kailangan kong makausap si Miss Reyes. It's an emergency. Wala na pong pwedeng pumasok. Utos po ni ma'am. Napahampas si Liam sa pader sa kanyang frustrasyon. Huli na ba siya? Habang nakatayo siya sa labas, puno ng pag-aalala, may isa pang ideya na pumasok sa kanyang isip. Isang mas mapanganib na ideya. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero. Montenegro Corporation, good evening. Hello, sabi ni Liam. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Gusto kong mag-set ng appointment kay Doña Victoria Montenegro. Ang alok ni Marco ay parang isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Ngunit alam ni Amara na ang lubid na yon ay may kasamang lason. Tiningnan niya si Marco. Diretso sa mga mata nito. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ay isa na lamang estranghero sa kanyang paningin. Isang buwitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Isang malamig at mapanghamong na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Come back to you? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bigat. Para ano, Marco? Para muli mo akong tawaging balyena? Para muli mo akong ipagtabuyan kapag nagsawa ka na? Para muli akong maging dekorasyon sa tabi mo? Nagulat si Marco sa kanyang tapang. No thank you, mariing sabi ni Amara. Itinulak niya ang folder pabalik dito. Mas gugustuhin ko pang makita ang pagbagsak ng Amaranthine habang nakatayo sa sarili kong mga paa, kaysa tanggapin ang tulong mo at habang buhay na lumuhod sa'yo. Tumayo siya. Isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Kahit kailan, hinding-hindi ako babalik sa'yo. Ang mukha ni Marco ay nagdilim sa galit at pagkapahiya. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Kinuha nito ang folder at walang paalam na lumabas ng kanyang opisina. Nang makalabas si Marco, doon lang bumagsak ang mga balikat ni Amara. Ang tapang na ipinakita niya ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Tama ba ang ginawa niya? Tinanggihan niya ang tanging solusyon sa kanyang problema. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang mga anak, nang maalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan para lang makatayo muli, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Hindi niya isusuko ang kanyang kalayaan para sa kahit anong halaga. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga empleyado sa main production area. Mula sa mga mananahi hanggang sa mga designer. Mula sa marketing team hanggang sa mga staff sa accounting. Nakita niya ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Alam nilang lahat ang problemang kinakaharap ng kumpanya.
Tumayo si Amara sa isang maliit na platform. Walang mikropono, tanging ang kanyang boses lang. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala. Panimula niya. Alam kong nababalitaan ninyo ang mga problema ng Amaranthine at totoo ang mga iyon. Hindi ko itatago sa inyo. Nasa bingit tayo ng pagbagsak. Isang bulungan ng takot ang kumalat sa mga empleyado. Ngunit pagpapatuloy niya, itinaas ang kanyang boses puno ng determinasyon. Ang Amaranthine ay hindi lang isang gusali. Hindi lang ito isang brand. Ang Amaranthine ay tayo. Itinayo natin ito mula sa ating mga pangarap, sa ating pawis, at sa ating puso. Itinayo natin ito para sa bawat ina na nangarap maging maganda at kumpiyansa. Naglakad siya sa gitna nila. Tatanungin ko kayo ngayon, susuko na ba tayo? Hahayaan ba nating sirain nila ang ating pinaghirapan? Hindi! Isang matapang na sigaw ang narinig mula sa isa sa mga pinakamatagal na mananahi. Sinundan ito ng iba pa. Hindi po, ma'am. Lalaban tayo. Isang bagong enerhiya ang bumalot sa buong lugar. Ang takot ay napalitan ng tapang. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkakaisa. Kung ganoon, sabi ni Amara, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. Ipakita natin sa kanila kung sino tayo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang digmaan. Nag-overtime ang lahat. Naghahanap sila ng mga maliliit na local supplier. Ang marketing team ay gumawa ng isang kampanya na nakatuon sa pagiging proudly Pinoy at sa kwento ng katatagan ng Amaranthine. Si Amara mismo ay bumaba sa production floor, tumutulong sa pag-check ng kalidad, nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Isang gabi, habang nag-overtime siya sa kanyang opisina, may isang delivery na dumating para sa kanya. Isang simpleng brown na package, walang pangalan ng nagpadala. Nagtaka siya. Maingat niyang binuksan ito. Sa loob, may isang USB flash drive at isang maikling sulat na nakasulat sa isang simpleng papel. Alam ko ang ginagawa ng mga Montenegro. Dati akong nagtrabaho sa accounting department nila. Hindi ko na masikmura ang mga pinapagawa nila. Nasa loob ng USB ang kopya ng mga secret ledger ni Doña Victoria, mga ebidensya ng kanyang panunuhol at money laundering. Gamitin niyo ito. At sa ilalim may 3 salita. Itumba niyo na ang reyna. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang hawak ang USB. Ito na. Ito na ang huling baraha. Ang sandatang kailangan niya para tapusin ang laban. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya ang kanyang abogado at isang kaibigang mamamahayag. Magpapatawag ako ng isang emergency press conference bukas ng umaga. Sabi niya sa telepono. Ang boses ay matatag. Mayroon akong ibubulgar na sisira sa isang imperyo. Pagkababa niya ng telepono, huminga siya ng malalim. Isang halo ng takot at kasabikan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito na ang katapusan. Manalo o matalo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang numerong matagal nang hindi nagparamdam sa kanya. Lem. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Binuksan niya ang mensahe. Nabalitaan ko ang tungkol sa presscon. Mag-iingat ka. Papunta na ako. Ang conference room ay puno ng mga kamera, mikropono, at nag-aabang na mga mukha ng mga mamamahayag. Ang bawat kislap ng flash ay parang isang maliit na kidlat, nagdaragdag sa tensyon sa hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Amara sa isang mahabang mesa. Katabi ang kanyang abogado. Kalmado ang kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Sa isang sulok ng silid, nakita niya ito. Si Doña Victoria Montenegro, nakaupo na parang isang reyna sa gitna ng kanyang mga alipores, kasama ang kanyang sariling legal team. Dumating ito para panoorin ang inaasahan niyang pagbagsak ni Amara. Hindi alam na siya pala ang nasa bingit ng sarili niyang pagkawasak.
Nagtama ang kanilang mga mata. Isang malamig na digmaan ng titigan. Huminga ng malalim si Amara. Kinuha ang mikropono at nagsimula. Magandang umaga sa inyong lahat. Tinawag ko kayo rito ngayon hindi para pag-usapan ang mga chismis na ibinabato sa akin. Panimula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nandito ako para ibunyag ang katotohanan. Ang katotohanan sa likod ng sistematikong pag-atake, hindi lang sa Amaranthine, kundi sa marami pang maliliit na negosyo sa loob ng maraming taon. Isinaksak ng kanyang abogado ang USB sa laptop. Sa malaking screen sa likod ni Amara, isa-isang lumitaw ang mga dokumento, mga kopya ng ledger, mga bank transfer, mga pangalan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, Doña Victoria Montenegro. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang mga kamera ay nagsimulang lumipat. Ang focus ay nasa pagitan ni Amara at nang ngayon ay namumutla ng si Doña Victoria. Ang mga ito, pagpapatuloy ni Amara, itinuro ang screen, ay ebidensya ng malawakang panunuhol, tax evasion, at money laundering. Isang network ng korupsyon na pinamumunuan ng iisang tao para wasakin ang sinumang humadlang sa kanyang daan. Kas-inungalingan, sigaw ni Doña Victoria, tumayo mula sa kanyang upuan. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadang babae. Ngunit bago pa man makapagsalita ang mga abogado nito, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ng silid. Hindi yan kasinungalingan. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Doon, sa may pintuan nakatayo si Liam. Ang kanyang suot ay simple lang, ngunit ang kanyang presensya ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga kamera. Nakatutok lamang ito kay Amara. Isang tingin na puno ng pagsisisi, paghanga at pangako. Naglakad siya papunta sa harap. Hindi pinapansin ang mga taong nagbubulungan at kumukuha ng kanyang litrato. May dala siyang isang manipis na folder. Maaaring ang mga ebidensyang hawak ni Miss Reyes ay tungkol sa pera, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may diin. Ang sa akin naman ay tungkol sa mga buhay na sinira. Tumingin siya diretso kay Doña Victoria. Ang pangalan ko ay Liam Santiago. Anak ako ni Andres Santiago, ang may-ari ng Santiago Construction, isa sa mga unang kumpanyang winasak ng Montenegro Corporation, 15 taon na ang nakalilipas. Isang mas malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga reporter ay tila nabuhayan, naramdaman na mas malaki pa ang istoryang ito kaysa sa inaasahan nila. Ang aking ama ay namatay dahil sa atake sa puso, dulot ng stress na idinulot ninyo. Pagpapatuloy ni Liam, ang bawat salita ay tila isang matulis na patalim na nakatutok sa matanda. At mayroon akong patunay, isang testimonya mula sa dating sekretarya ni Doña Victoria na nagpapatunay sa kanyang direktang utos na sirain ang aking ama sa anumang paraan. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang isang sinumpaang salaysay. Nawala na ang lahat ng kulay sa mukha ni Doña Victoria. Napaupo ito sa kanyang silya, tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Habang ang lahat ay nakatutok sa drama sa pagitan ni Liam at ni Doña Victoria, sa isang sulok, si Marco Montenegro ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono. "Sir, I'm calling from the bank. I'm sorry to inform you. Na-freeze po lahat ng accounts ninyo at ni Miss Isabel Vicencio pending an investigation." Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang tawagan si Isabel. "The number you have dialed is no longer in service." Doon niya naintindihan ng lahat. Ginagamit lang siya ni Isabel. Nilimas nito ang lahat ng perang nakuha nito mula sa kanya at naglaho na parang bula. Nabitawan niya ang kanyang cellphone.
Napatingin siya kay Amara na ngayon ay matatag na nakatayo sa tabi ni Liam. Isang team, isang puwersa, at napatingin siya sa kanyang ina na ngayon ay papalapit na ang mga pulis. Wala na. Wala na ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang babaeng minahal niya, at ang pamilyang winasak niya. Ang press conference ay nagtapos sa pag-aresto kay Doña Victoria Montenegro. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigawan ng mga reporter at ng mga kislap ng kamera, hinanap ng mga mata ni Amara at Liam ang isa't isa. Hindi sila nagsalita, hindi na kailangan. Lumapit si Liam sa kanya. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, hinawakan niya ang kamay ni Amara. Isang hawak na nagsasabing, "Nandito na ako. Patawarin mo ako. At hindi na kita iiwan." "May kailangan tayong pag-usapan," sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Tayong dalawa lang. Matapos ang bagyo, dumating ang katahimikan. Iniwan ni na Amara at Liam ang kaguluhan sa syudad at nagmaneho papunta sa isang lugar na payapa. Isang beach sa Batangas na madalas puntahan ni Liam kapag gusto niyang mag-isip. Ang tunog lang ng mga alon na humahampas sa dalampasigan at ang sigaw ng mga ibon ang maririnig. Naupo sila sa buhangin. Ilang talampakan ang layo sa isa't isa. Hindi sila nagsasalita. Hinayaan lang nilang dalhin ng hangin ang mga salitang hindi nila masabi. Pinanood ni Amara ang paglubog ng araw, ang kahel na kulay nito na humahalik sa asul na tubig. Isang perpektong tanawin para sa isang hindi perpektong sitwasyon. Pagkaraan ng ilang minuto, si Liam ang unang bumasag sa katahimikan. "Patawarin mo ako, Amara." Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng pagsisisi na kayang marinig ni Amara kahit pa sa gitna ng ugong ng mga alon. Napalingon si Amara sa kanya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang parehong sakit na nakita niya sa sarili niyang mga mata noong gabing iniwan siya nito. "Hindi ko alam." Pagpapatuloy ni Liam, hindi tumitingin sa kanya, nakatuon ang mga mata sa dagat. "Nabulag ako ng galit, ng nakaraan. Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat pinagkatiwalaan kita." Hindi sumagot si Amara. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. "Noong nakita ko yung litrato," sabi nito, ang boses ay nanginginig na. "Ang nakita ko lang ay ang apelyido, ang pangalan ng pamilyang sumira sa amin. Hindi ko nakita yung babaeng nasa likod nun, yung babaeng nasaktan din nila, yung babaeng minahal ko." Sa huling salita, lumingon ito at tiningnan siya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Doon na bumigay ang pader na itinayo ni Amara sa paligid ng kanyang puso. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Nasaktan ako, Liam," mahina niyang sabi. "Sobrang nasaktan ako. Akala ko iba ka. Akala ko sa'yo, ligtas ako. Pero iniwan mo rin ako sa panahong pinakakailangan kita." Tumango si Liam, tinatanggap ang bawat salita, ang bawat patak ng sakit na dulot niya. "Alam ko, at habang buhay kong pagsisisihan yun. Pero Amara, kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipapangako ko sa'yo, hinding-hindi na kita bibitawan." Huminga ng malalim si Amara. Tumingin siya sa malayo. Ang nakaraan ay parang isang mabigat na kadena na nakapulupot sa kanyang mga paa. Ang mga sugat na dulot ni Marco, ni Doña Victoria, at ngayon, ni Liam. "Pareho lang tayong biktima, Liam," sabi niya. Sa wakas ay natagpuan ang mga tamang salita. Pareho tayong sinaktan ng iisang pamilya. Pareho tayong may mga sugat na kailangang maghilom. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Liam na nakapatong sa buhangin. Isang simpleng haplos, pero puno ng kahulugan. Ang mahalaga, kung ano ang gagawin natin ngayon. Tumingin si Liam sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa mukha ni Amara, isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi nito. "Pwede pa ba? Pwede pa ba nating subukan ulit?"
Ngumiti si Amara, isang tunay na ngiti. Subukan nating paghilumin ang mga sugat ng isa't isa. Ang mga sumunod na buwan ay isang proseso ng paghilom. Ang Amaranthine ay dahan-dahang bumangon muli. Mas matatag dahil sa suporta ng publiko. Ang Montenegro Corporation ay bumagsak at si Doña Victoria ay nahatulan. Tungkol naman kay Marco, nabalitaan na lang ni Amara na nagtatrabaho ito ngayon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Minsan, nakatanggap siya ng isang sulat mula dito. Isang sulat na puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad, hindi para sa kanya, kundi para sa mga batang hindi nito nakilala. Si Liam naman ay tinupad ang kanyang pangako. Naging matiyaga siya. Hindi niya minadali si Amara. Binuo niya muli ang tiwala nito, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa gawa. Nariyan siya palagi para kay Amara at higit sa lahat, para kina Sol at Luna. Isang hapon, ilang buwan ang nakalipas, magkakasama silang apat sa parehong beach kung saan nag-usap sina Amara at Liam. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay papalubog na muli. Pinapanood ni Amara si Liam na karga-karga sa kanyang likod si Sol habang naghahabulan sila sa dalampasigan. Si Luna naman ay abala sa paggawa ng sandcastle at paminsan-minsan ay tinatawag si Liam para tulungan siya. "Tito Liam, look, a castle for Mommy Luna," sigaw ng kanyang munting prinsesa. Lumapit si Liam kay Amara. Buhat-buhat pa rin si Sol na tumatawa. Pawis na pawis sila pero ang mga mukha ay puno ng purong kaligayahan. "We have a queen, a prince and a princess," sabi ni Liam, nakangiti habang nakatingin kay Amara. "Ano pa kayang kulang sa kaharian natin?" Ngumiti si Amara. Ang puso niya ay puno ng isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinuha niya ang kamay ni Luna at lumapit sa kanila. Isang pamilya. Hindi perpekto, pero totoo. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso, pinagdugtong-dugtong ng pagpapatawad, katatagan, at isang pag-ibig na walang kondisyon. Niyakap niya si Liam at ang mga bata. "Uwi na tayo," sabi ni Liam. Ang boses ay puno ng init at pagmamahal. At sa pagkakataong ito, habang nakatingin siya sa tatlong pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay, alam ni Amara, sa kaibuturan ng kanyang puso, na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pagbangon, pagpapatawad at wagas na pag-ibig ni na Amara at Liam. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa bawat kabanata ng buhay ni Amara. Salamat sa bawat luha, sa bawat ngiti, at sa bawat sandali ng kilig na ibinahagi ninyo sa amin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging bahagi na rin ng buhay ko si Amara. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang galit at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas. Ang kwento ni Amara ay isang paalala na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Ito ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na araw ng pag-asa. At ang tunay na pag-ibig, ito ay dumarating hindi para kumpletuhin tayo, kundi para tanggapin ang ating mga basag na piraso at tulungan tayong buuin muli ang ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Nais kong basahin ang bawat isa. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, pusong muling umiibig.